Hindi kailangan ng anak mo ng mataas na kalidad na atensyon 24/7. Sa katunayan, baka mas gusto mo pa ngang mainip sila. Parang baliw pakinggan, di ba? Pero pakinggan mo ako, ang pagkabagot ay talagang susi sa pag-develop ng utak ng bata mo. Oo, alam ko na parang salungat ito sa lahat ng itinuro sa atin. Ang social media at lahat ng mga eksperto sa pagiging magulang ay pinaparamdam sa atin na kailangan laging naka-on tayo. Pero ganito ang totoo. Kapag palagi mong pinapasaya ang anak mo, ikaw mismo ang humahadlang sa kanila. Ginawa ko rin ang parehong bagay noon. Kapag nainip ang anak ko, nagmamadali akong lumapit. Kukuha ng libro o maglalaro ng laro. Hihilahin ko siya papunta sa parke tuwing weekend. Kahit pagod na pagod ako, pero alam mo kung ano ang nangyari. Nagsimula na rin siyang mainip sa parke. Kailangan niya ng mas maraming laruan, mas maraming bagay para maging masaya. Parang tumataas ng tumataas ang happiness bar niya. At doon ko napagtanto na umaasa na siya sa akin para maging masaya. Hindi na ito gumagana. Kaya binago ko ang estilo. Pinayagan ko siyang magkaroon ng oras na mag-isa. Walang laro, walang sagabal. Sa una hindi niya gusto, naboboring siya. Pero pagtagal, nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang laro. Kinakausap ang sarili niya, iniisip na ang bola ay parang skyscraper, o napapansin ng maliit na insekto na gumagapang sa sahig. Doon ko nalaman na binubuo niya ang creative na kasiyahan. Kasi ang tinatawag nating high quality time ay yung pinupuno natin ang bawat segundo ng araw nila. At hindi yun nakakatulong. Kaya kapag lumalaki ang mga bata, hindi pa rin sila marunong maglaro ng mag-isa. Nawala sa kanila ang kakayahang gumawa ng sariling kasiyahan. Pero ganito ang totoo, ipinanganak ang mga bata na may kakayahang iyon. Kailangan lang natin minsan umatras, hayaan silang mag-explore at yakapin ang kanilang imahinasyon. Bigyan sila ng kaunting pagkabagot. Mabuti ito para sa kanila at makakapagpahinga ka rin. Hindi mo kailangang laging naka-on. Hayaan mo silang magkaroon ng sariling espasyo. Hayaan mo silang mainip. Sa mga sandali ng katahimikan na iyon, nagsisimula silang mag-explore, lumikha at matuto. At doon nangyayari ang magic.